Maritime Law Expert Attorney and Professor J. Batong Bakal. Magandang umaga po, Attorney Batong Bakal. This is Aljo Bendijo. Ay, magandang umaga, Aljo, at sa lahat po ng mga nakikinig, magandang umaga po. Anong analysis ni dito sa panibagong report na may paikot-ikot yata, pasulpot-sulpot, na barko naman ng China dyan sa eastern part na ito, sa may Catanduanes, Attorney Batong Bakal? Wala po, narinig ko nga Opo. po yun. Yung ginagawa nila doon, hindi natin alam dahil ayaw Oh. nga nila makipag-usap, no? Oho. So, kahit kinokontak natin, wala daw sagot. Aha. Which is an indication talaga na, kumbaga, parang bad faith ito ng China, no? Na magpapadala sila ng barko sa lugar natin, tapos hindi man lang sila magpapaalam at hindi man lang sila sasagot pag tayo ay kumukontak, no? Wala naman tayo palamang ginagawa, kundi inaalam natin kung sino siya at anong ginagawa niya doon. Now, this is a matter of concern kasi sa China, yung sarili nilang batas para sa mga sarili nilang katubigan, yung mga ganyang activity dapat may prior permission, no? At saka hindi pwede na walang authorization, and in fact para sa kanila pag may nangyaring ganyan, pwedeng i-board at saka i-confiscate yung mga equipment at lahat ng datos ng mga barkong gumagawa ng ganyang klaseng activity sa katubigan nila. Pero nakita natin pag sila naman gagawa ng ganun sa ibang Yun na nga bansa, eh. no? Baligtad. Dapat kasi dito kaagad na nilapitan yan ng Coast Guard man lang or ng Philippine Navy, chinek kung anong ginagawa kasi parang hindi yata innocent passage ang ginawa nila o kaya sinusunod lang ang batas na tinatawag na freedom of navigation. Dahil paikot-ikot sila dyan sa lugar na yan eh. Ngayon pa lang dapat pinaalis na ng Coast Guard yan o kaya ng totoo po Philippine yun. Navy. Tama ho ba? Tama po 'yon kasi nga alam natin, alam din na publiko na ito ay marine scientific research vessel. yun. So dahil dun pa lang dapat nagpapaalam na sila, no? Pero basta lang sila pumasok at apparently nagko-conduct nga ng activity dahil nagtatagal siya doon, no? Hindi yung dumadaan lamang. So parang suspect talaga yung activity agad from the beginning. So tama na ba ginagawa ng ating Navy, ng Coast Guard? Well, tama nga po, Investigation nagpadala sila lang? ng Maritime Patrol. Yung eroplano nga lang nagamit nila dahil pagkakaintindi ko, marami kasi sa mga assets ng Navy and Coast Guard ngayon nakakoncentrate sa Balikatan, no? So parang sinamantala siguro nung kabila na yung mga assets natin ay nasa kabilang side ng Philippines, no? Matagal bago makaabot diyan. Pwede, So yung nagpadala tayo ng eroplano, tama lang 'yon at sinubok nating kontakin, no? Pero dahil nga hindi pa sumagot, hopefully meron tayong ma-deploy na ibang asset kung merong malapit na para mapuntahan sila doon, mamanmanan talaga kung ano yung ginagawa. So pwede nating habulin uli ang China dito sa panang kaso? Panibagong reklamo na naman? Well, sa ngayon po, kulang pa yung ating information kung Okay. ano talaga ginagawa nila doon. So, I would not be able to say kung pwedeng magkaroon uli ng kaso. Pero at the very least, we will be within our rights to send the vessel there to meet up with that vessel and tell them to go away, no? Dahil nga mukhang unauthorized activity yung ginagawa nila. Illegal Nasa talaga. sa kanila ngayon ng burden of proof of showing na hindi unauthorized activity yun. Sige po, maraming salamat sa inyong panahon. Maritime Law Expert Attorney Professor J. Batong Bakal. Thank you po.